Habang tahimik na lumalakad si Yenshen pasulong, nasaksihan ng lahat kung paano biglang napilas ang mga katawan ng mga matatanda, bumulwak ang dugo, at pinintahan ng malalim na pula ang buong larangan ng labanan. Nagulantang si Iowa at ang dalawang martial masters na dati pumihil sa matanda, bumalot sa kapaligiran ang nagngangalit na hangin at umiikot na enerhiya, subalit na natiling kalmado ang espasyo sa paligid ni Yenshen. Kasabay ng isang malalim na tunog, bumagsak ang bangkay ng 8th Fierce Rush Asa Sword, sa lupa. Samantala, sa kabilang bahagi ng labanan, napatingin ang pinuno ng Tyrant Sword Sect sa direksyon ni Yenshen. Kita sa kanyang mukha ang pagbabago ng ekspresyon habang nanlalalim ang kanyang tingin sa eksenang nasaksihan, ang kanyang kanang kamay, ang kilalang 8th Fierce Roxius Sword, ay napabagsak. Ang ulo ng nasabing mandirigma ay nanatiling nakahandusay, nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bibig sa pagkabigla. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Yenshen sa kamanghamanghang tagumpay na kanyang nakamit. Habang patuloy ang kaguluhan sa larangan, kung saan umiikot ang mga enerhiya at hangin, nanatiling kakaiba ang katahimikan sa kinaroroonan ni Yenshen. Agad na sumugod si Wong sa tabi ni Yenshen, puno ng pag-aalala sa posibleng pinsalang natamo ng kanyang kasama. Subalit, sa isang simpleng kumpas ng kamay, ipinakita ni Yenshen ang kanyang ayos at saka humarap sa pinuno ng Tyrant Sword Sect. Matalim ang kanyang titig habang ipinapaalala ang naunang pangako na kukunin niya ang isang bagay, isang hamon na inihain niya gamit ang kanyang espada. Sa gitna ng matinding tensyon, matapang na idineklara ni Yenshen na siya ang kumuha ng braso ng pinuno ng Tyrant Sword Sect, isang lalaking minsan nang nagpatambo sa buong pamilya niya. Sa harap ng lahat, ang imahe ng isang batang mandirigmang sumibak sa ulo ng isang elder ng Tyrant Sword Sect ay tila imposibleng maisip ng sinumang martial master. Mabilis namang nakabuo si Wong ng isang estratehiya gamit ang kanyang kahusayan sa pakikipag-ugnayan. Matikas siyang tumindig, hinigpitan ang kanyang headband, at malakas na sumigaw upang ihayag ang balita. Ipinahayag niya na ang panauhin ng Jeongnan Sect, ang Desolate Fortress Lightning Genius, na si Yenshen, ang siyang pumatay sa elder ng Tyrant Sword Sect. Ang kanyang tinig, buo at puno ng enerhiya, ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Napahinto ang mga tunog ng nagbabangga ang bakal. Napalingon ang lahat kay Wong, ang puting rosas na mandirigma mula sa Desolate Fortress. Isang disipulo mula sa Jonan Sect ang nagtanong ng malakas kung totoo ngang bumagsak ang 8th Fierce Rush Asa Sword, ang matandang kanilang tinutukoy. Hindi makapaniwala ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect, namumugto ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Maging ang Sword Immortal ng Jeongnan ay napilitang pansamantalang ihinto ang kanyang laban upang suriin ang nangyayari. Walang makapaniwala na ang 8th Fierce Roxius Sword ay napabagsak lamang ng isang binatilyo na tila hindi pa ganap ang laki ng suot nitong asul na balabal. Matapos labanan ang ilang mga mandirigma ng Tyrant Sword Sect, ipinahayag din ni Elder Yu ang kanyang pagkabighani sa nagawa ni Yenshen. Sumabog ang sigawan ng tagumpay mula sa mga disipulo ng Jeongnan Sect. Isang senior disciple ang nagbunyi sa pagkamatay ng kilalang elder ng kalaban. Nahawa ang iba pang mga batang mandirigma, pumalakpak sila, sumigaw ng buong saya, at itinataas ang dangal ng kanilang sekta. Dahil dito, nagsimula ng manghina ang hanay ng mga mandirigma ng Tyrant Sword Sect. Sa pagkakaisa, sumugod ang mga disipulo ng Jeongnan Sect, dala ang isang bago at matinding pag-asa. Ang pagdating ng tinaguriang Desolate Fortress Lightning Genius, isang kabataang nagbago ng agos ng labanan, ay nagbigay sa kanila ng panibagong lakas, tulad ng rumaragasang talon ng tubig. Bago sumabak muli, matter ng Sword Immortal sa kanyang sarili ang pagkilala sa kahusayan ng binata, nagdulot ito ng kaguluhan sa tamang panahon. Hindi na nakabawi pa ang Tyrant Sword Sect, binahas sila ng mga mabibigat na atake mula sa lahat ng direksyon. Muling lumakas ang leader ng Jeongnan Sect, sumugod siya ng may bagong lakas, at ngayon ay ang pinuno ng Tyrant Sword Sect na ang napipilitang umatras. Ngunit, sa sandaling nagbabago ang agos ng labanan, biglang sumali ang Council Elder ng Tyrant Sword Sect upang pigilan ang leader ng Jeongnan Sect. Habang nakikipagsagupo, lumingon ang Council Elder upang paalalahanan ang kanyang pinuno,
kinakailangan na nilang umatras at muling magtipon dahil hindi biro ang lakas na nabuo ng kalaban. Nagmadaling nag-isip ang pinuno ng Tyrant Sword Sect, mabilis niyang tinimbang ang panganib bilang isang bihasang mandirigma. Pinag-isipan niya kung itutuloy ba ang laban o uurong na lamang. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang Council Elder, hinihimok ang pinuno na magdesisyon agad. Habang nangyayari ito, napatingin pababa ang pinuno ng Tyrant Sword Sect, kitang-kita niya kung paano tinalo ng isang kabataan ang kanyang mga kasamahan. Sa paglalim ng kanyang pagkaunawa, kinagat niya ang kanyang labi sa matinding pagkainis at pag-alala. Habang nakatitig si Yanshan sa lider ng sekta ng Espadang Malupit, ramdam niyang naglalagablab ang kanyang paghihiganti sa puso. Gayunman, batid niyang hindi pa niya kaya itong talunin sa panahong iyon. Napakalakas ng nasabing pinuno, isang dalubhasang mandirigmang halos hindi niya maitanggala dahil sa tindi ng presensya nito. Sa bawat titig ng lider ay tila yayanigan ang kaluluwa ni Yanshan. Bagamat hamina na ang puwersa ng kalaban, napagdesisyonan ng pinuno ng sekta ng Espadang Malupit na umurong. Alam ni Yanshan na ang oras ay kaibigan at kaaway rin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, makakamtan niya ang lakas na kailangan. Ikinwento niyang may natitira pa siyang 4 na taon sa mundong ito, 4 na taong sapat para muling hamanin ang lider ng kanilang mga kaaway. Sa huli, tuluyang natalo ang sekta ng Espadang Malupit. Isang dakilang tagumpay ito para sa sekta ng Jehungan, lalo na't kakaunti lamang ang kanilang nalugi. Ang paligid ay nabalot ng kakaibang kapanatagan at init ng tagumpay. Sa loob ng pangunahing bulwagan, tinanggap ni Yanshan ang Flowing Cloud Tablet. Ayon sa mga matatanda, sa tuwing ipapakita niya ito sa alinmang paaralang kaanib ng Jeong Naan, siya ay igagalang ng lubos. Dagdag pa ng Western Heaven Sword Lord kung kailanman mangailangan si Yanshan ng espada mula sa kanilang sekta, kahit pa ito'y may kaugnayan sa politika ng Desolate Fortress, ay huwag itong mag-atubiling humiling. Isa lamang daw ang pagkakataong iyon. Tinanggap ni Yanshan ang tablet at maingat na isinilid ito sa kanyang robe, buo ang pasasalamat. Alam niyang darating ang panahong kakailanganin niya ito, para sa mga misyon, o para sa kanyang paghangad sa posisyong Divine Sword Commander. Sumunod na tinalakay ang pagkawasak ng mansiyon ng pamilyang Zhong. Sa wakas, isinalaysay ni Matandang Yu ang lihim sa likod ng trahedyang iyon, lahat daw ay nagsimula sa World 3. Nagtaka si Yanshan at nagtanong kung paano ito konektado sa kanilang angkan. Ipinaliwanag ni Elder Yu na ang World 3 ay nagbibigay buhay sa daigdig, ang mga prinsipyo nito ang humuhubog sa lahat. Ang lupain ng pamilyang Zhong ay mayaman at mataba, at ang mga ugat ng banal na punong iyon ay sumasaklaw sa ilalim ng kanilang mga kalsada. Natahimik si Yanshan sa pag-unawa sa sanhi ng masaker ng kanyang pamilya. Dagdag pa ni Elder Yu, ang Panginoon ng Desolate Fortress ay bihasa sa makapangyarihang mga sining pandigma, ilang sa mga ito ay pinaniniwala ang pinalalakas sa pamamagitan ng prutas ng World 3. Nang tanungin ni Yanshan kung bakit kailangang wasakin ang kanilang pamilya, sagot ng matanda ay dahil ang sekta ng Espadang Malupit at ang kultura ng apoy ng dugo ay matagal ng kaaway ng Desolate Fortress. Sa kanilang paningin, sapat ng dahilan ang pagputol sa isang ugat ng World 3 upang lipulin ang isang maliit na pamilyang mandirigma. Dahil malapit ang sekta ng Jonan, hiniling ng Panginoon ng Desolate Fortress na protektahan ng mga ito ang pamilya Zhong, ngunit sa huli, nabigo sila. Sa pagtatapos ng paliwanag, ibinahagi ni Elder Yu na ginawang disyerto ang Shinya County ng mga kaaway. Ipinahayag niya ang kanyang pagdadalamati para kay Yanshan, Yungan, at Haya. Sandaling natahimik si Yanshan sa malalim na pag-iisip. Halos yamakap na si Elder Yu sa binata ngunit pinigilan niya ang sarili. Ipinasya ni Yanshan na hayaan muna ang usapin. Hindi pa huli ang lahat, darating ang panahong hihingi siya ng kasagutan mula sa mismong Panginoon ng Desolate Fortress, lalo na kung siya na ang Divine Sword Commander. Pagkatapos ng lahat, nagtipon ang mga tao upang ihatid ang dalawang mandirigma mula sa Desolate Fortress. Pilit na pinatahan ni Yanshan ang umiiyak at kumakapit niyang pamangkin. Sinabi niyang maaari siyang sumama kapag siya'y lumaki na at naging ganap na master. Tinuro niyang kapag iyon ay nangyari, makakabisita na siya sa Desolate Fortress.
Namumugto ang mga mata ni Hai, pilit mang itinatago ang kanyang luha habang nagpapaalam sa kanyang tiyuhin. Paglingon ni Yenshen sa kanyang pangalawang kapatid na si Yungan, napansin niyang may halong pagsisisi at pagmamataas ang tingin nito. Tumango lamang si Yenshen bilang pagtanggap. Pagharap niya kay May Awa, tinanong nito kung maaari siyang sumama sa susunod. Umiti si Yenshen at sinagot itong kapag walang misyon, siya mismo ang maghahiling ng patnubay mula sa Cloud Sword Dragon. Mula sa likod, tumawa ang Zhongnan Sword Immortal, binanggit na ang agos sa ilalim ng malakas na ilog ay sa wakas ay nakatagpo ng kaibigan, isang tagpo na bihira sa paningin ng isang matandang dapat na nagpapahinga na. Tumawa si Yenshen at pabirong sinabi na mukhang mabubuhay pa ng 100 taon ang Sword Immortal. Umiti ang matanda, puno ng kabaitan, at sinabi niyang umaasa siyang makamit ni Yenshen ang kanyang mga layunin. Napuno ng kahulugan ang kanyang mga salita, at naunawaan ito ni Yenshen. Kasama si Wanchong, iginapos ni Yenshen ang kanyang kamao bilang formal na pamamaalam. Pagkatapos ay lumakad siyang palayo, itinatago ang lungkot ng muling paghihiwalay sa kanyang pamangkin. Mapanatag ang kanyang anyo, hindi siya lumingon muli. Samantala, lumingon si Wong upang kumaway sa batang disipulo mula sa sekta ng Zhongnan, o marahil ay sinubukang silipin muli ang Cloud Sword Dragon. Matapos ang kalahating araw ng paglalakbay, narating ng dalawang mandirigma ang isang nayon at nagpahinga sa isang tavern. Ang lugar ay ng mga palaboy na mandirigma na nagyayabang tungkol sa kanilang kakayahang pandigma o nagkukwentuhan tungkol sa mga tsismis na kanilang narinig. Isa sa kanila ang malakas na nagsalita, iginiit na lihim umanong tumanggap ng tulong ang Mount Hasek mula sa Desolate Fortress. Ayon pa sa kanya, tila palubog na ang siyam na paaralan at ang Desolate Sect, na parang araw na nilamon ng dapit hapon. Ang tanging matapang na kumikilos pa raw sa Shani ay ang Jeongnan Sect, na siyang nag-api sa Tyrant Sword Sect. Sa gitna ng usapan, may isang binatang Panginoon ang nagsalita. Ipinaliwanag niyang bilang isang baguhan sa mundo ng Murim, dapat malaman ng nagsasalita na ang sinumang nais mabuhay ng matagal ay kailangang matutong manahimik. Ang binata, na halatang mula sa isang marangal na pamilyang martial, ay may tindig ng isang taong sanay mag-utos, ngunit ang kanyang pananalita ay puno ng dignidad. Kasama niya ang dalawang babaeng mandirigmang may mga tibak sa tagiliran, na bahagyang tumango habang nakangiti. Biglang tumayo ang mandirigmang maingay na kausap, tumutol at nagtanong kung sino raw ba ang tinatawag na baguhan. Inangkin niyang hindi naman mali ang kanyang sinabi, at idinagdag pa na kahit ang Murim ay bigong mahuli ang isang magnanakaw na demonyo. Sa halip na makipagtalo, napabuntong hininga na lang ang binatang Panginoon at piniling manahimik. Isang lalaki sa kabilang mesa ang sumali sa usapan. Nagsimula itong magkwento tungkol sa Azure Ice Sword Demon. Ipinagmamalaki raw ito ng Radiant Demon Squad, ngunit isa raw sa mga mata nito ay nawala na. Tumawa ang unang lalaki at sinabing dati nang itinuturing na pinakamagaling na Blue Rogue Master mula sa Desolate Fortress ang Azure Ice Sword Demon, pero ngayon ay isa na lang daw itong alamat na walang laman. Tinanong pa niya kung may tumututol sa kanyang sinabi habang sinusuyod ang paligid na para bang naghahanap ng sang-ayon. Doon na ipinamalas ang isang kahangahangang bilis. Isang chopstick, pinakawala ng hindi nakikitang lakas, ang biglang lumipad at tumusok sa mesa sa harap ng lalaking nagsasalita. Tumigil sa pag-inom ang isang batang mandirigma habang ang kanyang dalawang kasama ay agad na lumingon sa pinanggalingan ng atake. Ganun kalakas ang enerhiya sa likod ng tama, na ang dulo ng chopstick ay nanginginig pa. Napatingin ang lahat sa isang binatang nakaupo sa isang sulok, suot ang bughaw na robe. Sa mga mata ni Yenshen, sumiklab ang malamig na intensyon habang mahina niyang tinanong ang lalaki tungkol sa istorya ng Azure Ice Sword Demon. Ang maingay na tavern ay biglang natahimik. Tahimik na inabot ni Wong ang leleyan ng kasuotan ni Yenshen, ipinakita ang bordado nitong karakter na, Desolate, na hinabi gamit ang itim na sinulid sa asul na tela. Napatingin ng mabuti ang mandirigmang palaboy. Nauutol siyang nagsalita, tila natigilan ng makilalang galing sa Desolate Fortress ang dalawang binata. Ang mesang tinamaan ng chopstick ay gumuho na lamang sa lakas ng enerhiya. Agad umatras ang iba pang mga customer sa tavern, ang ilan ay nanatiling nakaupo sa kanilang pwesto, habang ang iba ay hindi na kumilos pa.
Tiningnan ng binatang Panginoon si Yenshun mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang casual na pakikipag-usap kanina, may bahagyang pagkalito sa kanyang mukha, ngunit malinaw na may interes din siyang nadama sa bagong dating. Lumakad si Yenshun palapit sa mandirigmang ng ahas magsalita ng walang pag-iisip. Sumunod si Wong na may pilyong ngiti sa labi. Mismong ang mga tao sa tavern ay kusang nagbigay daan, walang naglakas loob na hadlangan ang mga mandirigmang mula sa Desolate Fortress. Nanatiling nakatayo ang palaboy na mandirigma, nauutol at hindi makatingin ng direkta. Wala nang makalaban sa lakas na ipinamalas ni Yenshun. Sa huli, inamin ng mandirigma ang kanyang pagkakamali. Hindi raw niya intensyong bastyusan ang Desolate Fortress. Pagod mula sa kanilang paglalakbay mula sa bundok ng Jeong-an, umupo si Yenshun upang magpahinga. Ngunit hindi inaasahan, siya ay sinalubong ng nakakagulat na balita. Sa isang mabilis na galaw, inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa hawakan ng kanyang taybak. Sa malamig na tinig, sinabi niyang hindi siya interesado sa mga palusot ng mandirigma. Nanatili ang kanyang kamay sa taybak habang tinatitigan ang lalaki, ang kanyang tingin ay puno ng enerhiya mula sa Jong Dynamic Technique, isang titig na naglalaman ng matinding tensyon. Muling tinanong ni Yenshun kung ano ang nangyari sa mata ng Azure Ice Sword Demon. Agad na puno ng takot ang mandirigma, ramdam ang bigat ng presensya ni Yenshun. Sa nanginginig na tinig, umamin siya na ang salarin ay isang thieving ghost, at sinabing pinaniniwala ang nasa likod nito ang Blood Flame Sect. Ipinahayag niyang ilang Blood Sword Masters at isang apostol ng Blood Flame Sect ang nakasagupa ng Radiant Demon Squad. Sa kalagitnaan ng labanan, habang pinoprotektahan ang isang pamilyang karaniwan, nasugatan ng matindi ang Azure Ice Sword Demon. Tahimik na nakatayo si Yenshun, iniisip ang kanyang senior na si Chung, ang bughaw ang kasuotan, kilala sa bansag na Azure Ice Sword Demon, isang mabait at ginagalang na nakatatanda sa Radiant Demon Squad. Ngunit sa kabila ng damdaming bumalot sa kanya, nanatiling matalim ang titig ni Yenshun, nakatutok sa mandirigmang palaboy sa kanyang harapan. Sa ilalim ng mabigat na titig ni Yenshun, nagsimulang manginig ang lalaki. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo itong nabalot ng takot sa tindi ng presyong bumabalot sa kanya. Sa huli, bumagsak ito sa kanyang mga tuhod at buong pagmamadaling humingi ng paumanhin sa naging panlalait niya sa mga mandirigma mula sa Desolate Fortress. Tahimik na tinignan siya ni Yenshun mula sa itaas. Makikita sa kanyang katahimikan ang pagkahinog bilang isang martial artist, may kapanatagan at kontrol sa sarili. Sa malalim na pagyuko, same time na nakiusap ang mandirigmang gala na patawarin siya, tila ba humaharap siya sa isang tiyak na kamatayan. Walang maraming salita, tinanggap ni Yenshun ang kanyang paghingi ng tawad at iniutos na bayaran ito ang nasirang mesa sanhi ng kaguluhan. Nagulat ang mandirigmang gala ngunit buong pusong nagpasalamat sa ipinakitang awa ni Yenshun. Samantala, pinanood ng batang binatang gala ang lahat ng naganap, at napangiti ito na parabang ang lahat ay naganap ayon sa kanyang inaasahan. Sa mga mumunting bulungan ng mga nasa tavern, may nagsabi na ang isang taong kasing bata ni Yenshun ngunit may napakalakas na martial power ay madaling tanggihan ng kay-abangan. Ngunit may isa ring nagpahayag na karaniwang may taglay na dignidad ang isang tunay na master mula sa isang kilalang sekta. Hindi natinag si Yenshun sa mga bulong-bulungan. Maliwanag sa kanyang kilos na ang ginawa niya ay isang halimbawa ng awa mula sa isang makapangyarihang mandirigma, at hindi dapat ituring na kahinaan. Ang ipinamalas niyang lakas, kahit sa simpleng gamit tulad ng chopsticks, ay sapat upang masukat ang martial strength ng iba. Tumayo mula sa kanyang upuan ang batang binatang gala at lumapit kay Yenshun. Tinukoy niya ito at nagtanong kung siya nga ba ang tinatawag na Lightning Genius. Nang tumango si Yenshun bilang kumpirmasyon, nagpatuloy ang binata at sinabing naniniwala siyang matapos ang panahon ni na White Shilian at Namong Waisen, si Yenshun ang magiging susunod na nagniningning na ilaw ng Desolate Fortress. Nagpakilala ang binata bilang Jin Yol, mula sa pamilyang Jin ng Shangxi. Tinanggap ni Yenshun ang pagbati at payak na ipinakilala ang sarili bilang si Jiang Yenshun ng Radiant Demon Squad ng Desolate Fortress. Nagpatuloy si Jin Yol sa kanyang papuri, na si Yenshun daw ay isang tumataas na bituin mula sa kanilang sekta.
Ikinwento pa niya na may narinig siyang alamat tungkol sa isang batang master mula sa Shangxi na may kakayahang higit sa kanyang edad, at naniniwala siyang si Yanshun ito. Iti ang naging tugon ng dalawang babaeng kasama ni Jin Yol, tila naaaliw sa sunod-sunod na papuri nito. Bagamat medyo naiilang, tinanggap ni Yanshun ang mga papuri ng hindi masyadong tumutugon. Samantala, si Wong ay ngumiti at pinuri ang kabataang binata sa kanyang matalas na pandinig. Maya-maya'y tinanong ni Jin Yol kung patungo sila sa Lion County at kung maaari siyang sumama. Tumalim ang tingin ni Yanshun sa tanong na iyon. Napansin ni Jin Yol ang biglaang pagbabago ng atmosfera kaya't agad niyang idinugtong na alam niyang maaaring mukhang kapresumido siya, ngunit hangad lamang niyang magkaroon ng koneksyon sa mga master ng Desolate Fortress. Sa malamig na tanong ni Yanshun, kinwestiyon niya si Jin Yol kung alam ba nito kung saan talaga sila patungo at kung batid ba nito ang kabuuan ng sitwasyon. Hindi natinag si Jin Yol at may ngiting sumagot, sinabi niyang matapos ang labanan sa pagitan ng Zhongnan at Tyrant Sword Sect, naging tampok na usap-usapan sa martial world ng Xian ang Radiant Demon Squad at ang Mount Hua Sect. Aniya, kahit ang mga maliliit na pamilya gaya ng sa kanya ay hindi makakaiwas sa balita ng ganitong kalaking pangyayari. Patuloy na pinagmasdan ni Yanshun si Jin Yol, sinisikap basahin ang kanyang hangarin. Sa bukas niyang upper meridian, kadalas ay nagiging sensitibo siya sa katotohanan sa likod ng mga salita. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may kung anong hindi kapanatagan siyang naramdaman sa likod ng ngiti ng kabataang binata. Gayunpaman, pinili niyang huwag na itong banggitin at simpleng tumango bilang tugon. Iminungkahi ni Yanshun na tapusin muna nila ang kanilang pagkain bago lumisan. Lumuwag ang atmosfera sa loob ng tavern at muling nagpasalamat si Jin Yol sa pagtanggap sa kanya. Habang tinatahak nila ang mahabang paglalakbay mula sa isang inn malapit sa bundok ng Jeongnan patungong Lantan County, na nasa silangang bahagi ng malaking lungsod ng Zan, masiglang ikinwento ni Wong kung paano naganap ang labanan sa pagitan ng Zhongnan at ng Tyrant Sword Sect. Ipinagmamalaki niyang isinalaysay kung paanong buong lakas siyang sumigaw noon, ipinaalam sa lahat na ang Lightning Genius ng Desolate Sect, si Jiang Yanshun, ang siyang pumatay sa elder ng Tyrant Sword Sect. Buong pagmamalaking idinagdag ni Wong na ang sigaw niya raw ay kasintindi ng Lion's Roar ng Shaolin, at lahat ng mandirigma mula sa Jeongnan Sect at Tyrant Sword Sect ay napalingon ng sabay-sabay. Napahalakhak ang dalawang babae sa kwento ni Wong, habang tuloy-tuloy siya sa pagbida kung gaano kaastig ang lahat ng iyon. Samantala, tahimik na naglakad si Yanshun sa unahan, hindi nagbigay ng anumang komento. Nakangising nagpahayag si Jino ng kanyang pananaw. Aniya, isang mandirigma mula sa Desolate Fortress ay hindi kailanman magsisinungaling, kaya't buo ang kanyang paniniwala sa mga sinabi ni Wong. Dahil sa likas na pagiging magaan ng loob ng mga mandirigmang mula sa Desolate Fortress, mabilis nilang binitawan ang formalidad at maluwag na nakipag-usap sa bagong kasamahan. Isa sa mga babaeng kasama sa likuran ang nagtanong kung totoo bang pinugutan ni Yanshun ng ulo ang 8 mababangas na Roxias Asaort. Umiling si Yanshun at sinabing hindi naman ito kasing imposible tulad ng inaakala nila. Hindi man sila tinitingnan, ipinaliwanag niya na sinamantala lamang niya ang sitwasyon, na sina Senior Cloud Sword Dragon, Senior Shadowless Feast, at Precipice Sword ang siyang nakapagpahinana sa kalaban bago pa siya dumating. Dahil sa tuwa, idinagdag ni Wong na natapos na lamang niya ang labanan at nilinis ang paligid pagkatapos. Ngunit agad niyang binigyang diin na si Yanshun pa rin ang tumapos ng laban, ang huling atake ay kay Yanshun at tunay itong kamangha-mangha. Malakas ang naging tawa ni Wan Chang sa kwento, halatang natuwa sa mga pangyayari. Sa harap nila ay may maliit na lawa. Iminungkahi ni Gil na magpahinga muna sandali. Oras na para kumain, at may sariwang tubig na dumadaloy mula sa ilog na pwedeng inumin habang nagpapahinga sila. Tumingon si Wong at nag-alok na maghanap ng mailap na hayop upang makakuha ng karne. Nagkatinginan ang dalawang babaeng mandirigma, tila nagpaplano ng isang bagay. Makalipas ang ilang saglit, nagpresinta ang isa sa kanila na samahan si Wong, at si Wan Chang, na tila inosenteng mandirigma sa kanilang paningin, ay agad namang sumang-ayon at sumama sa kanila. Nang makaalis ang mga ito, yumuko si Yanshun upang punuin ng tubig ang kanyang plaskong dala.
Nakaupo sa kaliwa niya si Jinyu, at tila walang mali siya, nagtanong ito kung kaliwete ba si Yenshen. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Yenshen, kanang kamay ang gamit niya sa espada, ngunit marunong din siya ng ilang simpleng teknik sa kamao. Mahinang bulong ni Jinyu sa sarili na marahil ay kahinaan ni Yenshen ang kaliwang bahagi. Walang pagbabago sa tono ng boses nito, parang ordinaryong usapan lang. Ngunit hindi halata, inilapit na niya ang kamay sa nakatagong patalim sa loob ng kanyang damit. Sa isang iglap, bigla niyang inundayan ng saksak si Yenshen gamit ang mabilis at tahimik na pag-atake, hindi gumamit ng enerhiya, ngunit tila isang matalim at mabilis na saksak ng espada. Ngunit agad na gumalaw ang dinamismong teknika sa katawan ni Yenshen. Ang kanyang panloob na enerhiya ay dumaloy ng mas mabilis kaysa sa paparating na atake. Habang inaabot pa lamang ni Yenshen ang hawakan ng kanyang espada, isang kidlat ng bakal ang biglang sumibat sa leeg ni Jinyu. Tahimik na sumalakay si Wong mula sa anino, mas mabilis at mas mapanlinlang pa kaysa sa sinumang inaasahan. Sa isang iglap, naglaho ang paglalakbay nilang puno ng samahan. Ang mga mata ng mga mandirigma ay nag-apoy sa malamig at walang awang determinasyon. Habang lumulutang ang bangkay ni Jinyu sa ilog, payapang nagpahayag si Wong na inaasahan na niya ang mangyayaring ito. Napansin daw niya na ang tubig sa ilog ay nagpapula sa buhok ni Jinyu, isang senyales na maaaring miyembro ito ng Blood Flame Sect. Sang-ayon si Yenshen, at agad na nagtanong tungkol sa mga kasamahan ni Jinyu, yaong mga nagsabing sila'y mga anak ng martial arts hall. Mainis sa tinig ni Wong nang ipahayag niyang malamang ay sumunod din sa sinapit ni Jinyu ang dalawang babae, na ngayon ay tumatawid na rin sa ilog ng tatlong landas. Bilang isang bihasang mandirigma, tinambangan daw ni Wong ang dalawa habang abala si Yenshen sa pagkuha ng tubig. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Yenshen, malalim na nagmuni-muni sa mga nangyari, tulad ng kanyang reaksyon noong bulungan siya ni Jinyu bago ang pagtatangka sa kanyang buhay. Dahan-daang lumubog ang araw, at pam-atak na ang dapit hapon. Marahang winika ni Yenshen na aabutin pa sila ng kalahating araw bago makarating. Sa pagdilim ng gabi, narating din nila ang Xian, ang kuta ng Radiant Demon Squad. Masiglang sinalubong sila ni Chung Mang, at ang unang sinabi nito ay narinig na raw niyang may hindi kapani-paniwalang ginawa si Yenshen. Nakangiti ito, may tel ang nakabalot sa ulo na tumatakip sa kanyang kaliwang mata. Ikinwento niyang napatay ni Yenshen ang isang elder ng 13 skies, isang bagay na ni siya, ay hindi kailanman nagawa. Nanatiling magaan ang kilos ni Chung Miang, ang kanyang ekspresyon ay puno ng tuwa at pagpapahalaga sa kanyang mga nakababatang kasamahan. Samantala, nakatayo lang si Yenshen, bahagyang nabigla sa casual na pakikitungo ng kanyang senior, habang si Wanchang naman ay nakanganga pa rin sa gulat sa lahat ng nasaksihan.